Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosib. Sagot kita at napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Hello po sa lahat ng mga nakatutok na sa atin. At tayo rin po ay kasalukuyang nagte-test broadcast sa Signal Channel 19. Sa mga Signal subscribers, punta lang po kayo sa Channel 19. Mapapanood nyo po dyan ang mga programa dito po sa True FM. At ngayong araw po ng Miyerkules, usapang batas po tayo. At ang ating pag-uusapan ay adoption. Nababahala po kasi ang DSWD dito po sa pagkalat ng illegal na baby trade online. Ang mga sanggol po ay ibinebenta sa mga Facebook group daw. At kamakailan nga lamang po napigilan ng mga otoridad ang pagbebenta ng isang sanggol sa Cavite. Inalok umano ang isang 8-day-old na bata sa halagang 90,000 pesos. Gaano nga ba ito katalamak? At ano ba ang ginagawa ng pamahalaan para po mapigilan ito? Sasagutin yan mamaya ng ating guest mula po sa DSWD. At aalamin din po natin kung ano ba yung doon na tayo sa legal na paraan ng pag-aampon. Kasama po ang ating guest lawyer mamaya. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Ang ating question of the day, nais mo bang mag-ampon ng bata? Hindi po ganun kadali, pero may mga tamang paraan po para gawin po ito at hindi yung bumibili ka na lamang, di ba? Na parang bumibili ka lang sa tindahan. Yan po ay pinagbabawal sa batas. Mamaya po ay i-guide po namin kayo, especially those yung mga interesadong mag-ampon at baka po may nakikinig sa atin o nakatutok dyan na balak ipaampon yung kanilang anak. Huwag naman sana, but may kanya-kanya pong rason. Ano rin ba yung tamang pamamaraan, di ba? Kung may gusto rin po kayong itanong, maaari po kayong mag-post sa ating live stream. At mamaya po ipapasagot natin yan sa ating guest or may mga komento po kayo, opinion, ay sali po kayo sa ating discussion. Maaari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines, mga kapatid. Pwede po namin kayong diretsong i-connect po sa ating guest lawyer para po sa inyong mga katanungan. Maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, 8631-5788 or sa 8631-6674. At kasama na po natin, nasa linya na po ng telepono, DSWD Assistant Secretary for Operations and Services, ASEC Rowena Makalintal. Magandang hapon po sa inyo, ASEC. Salamat po sa oras. Hello po, magandang hapon po, Ma'am Cheryl. Thank you po. Ayun nga po, gusto nating pag-usapan to kasi sunod-sunod lumabas po sa balita na talamak pala itong ganitong bentahan ng mga baby online. Kailan po nagsimula itong bentahan ng mga sanggol online base po sa inyong monitoring? Yeah, based po sa monitoring ng NACC when Yusek Janela assumed office in 2022, naghahanap po siya ng mga child caring agencies online and then she came across ito pong mga ampunan ng bata, ampunan ng sanggol, baby selling site. So dito po nagsimula. ASEC? ASEC? Alright, naputol lamang po si ASEC at yun nga po, sa pamumuno po ni Yusek Janela, dito po na-call yung attention, katulad po ng sinabi ni ASEC Makalintal, na talamak, napansin nila na madali or talamak nga po yung ganitong pag-offer online na mabili ang isang baby. At katulad po ng nabanggit ko kanina, yung huli pong report na nakita sa Cavite ay 8 years old pa lamang yung baby sa halagang 90,000 pero napigilan naman ito. O kasama na natin muli si ASEC Makalintal. ASEC? Opo. Go ahead po. So, nakapag-coordinate na po agad si Yusek Janela with the NBI and then fortunately, nakapasok po siya sa isang Facebook group. So, namomonitor po niya personally kung paano po yung nagiging transaksyon at nagiging modus sa loob po ng Facebook
chat na yon. And then this year po, this February, sumulat na po kami sa Philippine National Police, and then March, nagkaroon na po kami ng mga case conferences with them. And then last week po, masaya po kami na na-inform kami na nagkaroon po ng successful operation at may nahuli nga po ng mga child traffickers at mismong nanay pa po ng bata. Yung nahuli nga po dito sa particular case na to. Doon po sa sinabi nyo, naging bahagi or nakapasok doon sa Facebook group or chat si Yusek Janela. Mukhang hindi ko po yata dapat nasabi yun. Ayun. Pero, okay lang po. Pero paano daw yung siste? Paano daw po yung siste? Paano yung galawan? Opo, meron po dong mga nagpo-post na mga nagpapanggap na mga mag-aampon ng bata. And then meron din naman po na nag-o-offer doon, nasa tiyan pa lang po ang bata, inaalok na po kung sino ang gustong mag-ampon. Meron din naman po na nakakapanganak lang ng bata, naghahanap na po siya ng po pwedeng mag-ampon doon sa anak niya. Meron din naman po may nagme-mention po ng kung magkanong amount na willing siyang ipaampon ang kanyang anak. And meron din naman po na nag-o-offer na habang buntis siya, doon na ho siya sa buyer titira para sila na po ang sasagot ng lahat ng gagastusin ng nanay hanggang sa makapanganak. Yun pong mga interesado po doon ay mga Pilipino rin ba or may mga foreigner din? So far po doon sa mga nabanggit sa akin ni Yusek Janela, mga Filipino po. Yung iba po hindi na po niya nabalikan at na-verify yung mga accounts kasi biglang nagiging nung pong aming pakikipag-ugnayan sa NBI noon, yung iba daw po ay nagiging scam lang. So ngayon po ay hindi rin mabilisan na galaw, talagang nag-monitor, pinag-aralan para talagang may ma-trap na talagang makita na legit o nagiging legit itong nangyayaring po ito. May coordination talaga with PNP, ang DSWD and maging sa NBI, sabi niyo po, Asek? Opo, initially po ang NBI po ang kausap namin and then eventually po dumulog na po kami sa PNP. Ito po sunod-sunod pong nakapag-conduct ng operations ang PNP. Isa-isa po nilang chinek out yung pong mga Facebook sites na binanggit po na isinulat po namin sa kanila. And then after po ng operation na yan, nung may nahuli pong mga may nahuli po na mga trafficker na kasama nga po yung kanyang biological mother, nagkaroon pa po ng mga sunod-sunod na follow-up operations ang PNP. So ito po, nung nahuli, nakulong yung nanay na nagbenta. Yes po, na-inquest po ito Ma'am Cheryl kasama ng kanyang broker. Meron po siyang kausap na may broker pa! Opo, ang nangyari po dito, nagkatalpos po sila ni broker doon sa Facebook group and ang mangyayaring palitan ng bata doon pa po nila ang usapan po nila 40,000 pesos po kay broker, 50,000 pesos po sa nanay. So, ito pong broker ang nag-alok naman po doon sa ating operative. And then nag-usap po sila na mag-meet sa simbahan ng Dasmariñas, doon na po na-entrap yung nanay kasama ang bata at yung broker. Na nagpakilala po na empleyado daw po ng Dasmariñas City Hall. Okay. So dito po ang nakulong ay yung nanay na nagbenta, yung broker. Well, this is an entrapment operation. So, wala talaga yung actual na bumibili. Pero pag ganyang sa siste, kunwari man po, ay talagang nahuli din yung bumibili mismo. Kahit na good intention, hindi lang nila naintindihan na may tamang proseso ng pag-a-adopt, mas mabilisan ang gusto nila, yun din po ay makukulong? Tama po, kasi that is tantamount to child trafficking din po, qualified trafficking, and that is also punishable po under illegal adoption po under RA 11642. Although ito pong case na to ipoprosecute po natin under under Trafficking in Violation for Trafficking in Person Act po, at na-inquest na po ito last week sa DOJ. Child trafficking po yung ikakaso dun sa dalawa. Ano po ang parusa nun? Ano po? Parusa, Asek. Opo, yan po ay pwedeng mag-range po ng 20 to 40 years to life imprisonment po. And then
multa po ng 2 million to 5 million pesos, ma'am. Kamusta po naman yung baby? Saan kanino pong pangangalaga yan ngayon? Opo, inilagak po ng mga pulis natin sa City Social Welfare Development Officer ng Dasmariñas City. At yung pong Local Social Welfare Development Officer naman po, dinala po ang bata sa ating accredited child caring agency sa Tagaytay. So nalapatan na po natin ang medical assessment, pina-check up na po natin ang bata. At ngayon po ay inaantay lang po namin na ma-verify kung ito po bang perpetrator ang totoong nanay ng bata. As soon as we're able to get assurance na siya po talaga ang nanay, po pwede na po namin simula ng proseso ng assessment for the child to be legally declared available for adoption. Pero, okay, kung siya man po napatunayan na siya talaga yung totoong nanay, ano po, hindi po ba pwedeng, kung kunwari may kaanak or yung tatay nung bata, or yung pong magulang nung ina or kapatid or any relative po na gustong i-adopt yun ay, or to take care of the baby, pwede po ba yun or kailangan pa rin may adoption na ano pa rin po, papers? Oo. Yung kanina po nasabi natin, Ma'am Cheryl, i-assess na po if the child can be declared legally available for adoption. So before we can do that, tama po kayo, kailangan po muna nating ma-assess kung hindi po kaya ng nanay na alagaan ang kanyang anak dahil po sa naging pagkakasala niya, po pwede po tayong pumunta doon sa mga may substitute parental authority, yung nanay po ng biological mother, o kung meron po siyang mga kamag-anak within 4th civil degree na po pwede pong mag-alaga or mag-ampon sa bata. Kapag po wala talaga from among the immediate family or the relatives po within 4th civil degree of within 4th degree of consanguinity or affinity, doon lang po natin po pwedeng i-consider ang adoption by unrelated person at po pwede na po nating iproseso for petition for declaration of legally available ito pong bata na rescue natin, Ma'am Cheryl. Sec Makalintal, ito pong bentahan online ay isa lamang pong problema ito doon sa mga, child trafficking, ano? Base po sa pagmomonitor ng inyong ahensya, ano po ba ang sitwasyon ng Pilipinas? Pagdating po dito sa binibentang mga baby or maybe hindi lang talaga binibenta, pati mga abandoned children. Opo. Sa ngayon po, based on last year's data po na nakalap ng NACC, there were more than 6,000 children po na nasa mga ampunan natin, mga nasa residential care facilities that are DSWD run, sa mga private run orphanages and child caring agencies. We're able to assess 6,500 children po. 1,200 of those are assessed eligible for adoption. Last year po nakapag-petition po kami, nakapag-declare po kami ng 524 na mga bata as declared legally available for adoption. So meron pa po kaming mga batang kailangan balikan para tuluyan pong ma-assess ang kanilang CDCLAA at maipasok na po natin sila sa proseso ng adoption. As regards, ito pong mga bata na to na pinapaampon po natin sa National Authority for Child Care meron po ditong mga foundlings, meron pong mga abandoned. Ayan po ay yung merong magulang pero inabandona na po at hindi na po natin malocate ang magulang. Gayon din po, meron din po mga surrendered. Yung pong mismong mga nanay ang nag-undergo po ng proseso ng assessment. Sila po ay ginawa ng parental capability assessment report at bumagsak po sila doon. Ibig sabihin they were assessed not capable and suited to take care of their children. And then nagpumirma po sila ng deed of voluntary commitment, relinquishing their parental authority over the children. And under parents patriae po, tayo na po ang mag-a-assume ng jurisdiction sa mga batang na-declare na legally available for adoption. Sabi nyo nga pa na may mga around 500 naman po na nag-adopt. Marami po ba rin ang interesadong mag-adopt? Opo, last year po, we were able to issue 158 orders of adoption and 360 plus po ang mga nag-file ng petition. This quarter po, Ma'am Cheryl, umabot na po kami ng 200 plus na mga petitions na na-file dito po mismo sa central office. So meaning there is already a massive awareness and Filipino families are now choosing the option of legally adopting their children na nakatutuwa naman po. Pero kulang pa po ito because we know that
We have to be able to reach more Filipino families, more mothers na nag-iisip po kung papaano, kung hindi na nila kayang alagaan ang kanilang mga anak, hindi po nila kinakailangang itapon ito kasi may mga foundlings po tayo, Ma'am Cheryl, na nakikita natin kung saan-saan, nakikita po sa ilog, nakikita po sa box ng sapatos sa tabi ng basurahan o nakalagay po sa sako ang bata, nakasabit sa puno. Hindi po nila kailangang iwan at ipahamak ang kanilang mga anak dahil po pwede po nila under Republic Act 11767, Foundling Recognition and Protection Act, po pwede po nila itong dalhin sa ospital, dalhin sa mga tanggapan ng DSWD, dalhin sa munisipyo. Pero pinakamainam po, dalhin na po muna sa ospital para po mabigyan ng agarang lunas at medical assessment ang mga nahanap na foundling at ma-coordinate po natin sa kapulisan kung ang bata ay produkto ba ng abduction, ng kidnapping o ng trafficking. At maibalik po sila sa kanilang mga magulang. Ngayon, kung wala naman po makiklaim sa bata, proceed po tayo sa proseso ng paghahanap ng mga kamag-anak, publication of notices, bago po natin maproseso ang bata at ma-declare po na legally available for adoption. Because right now, we have more than 200 families po, domestic, na nag-aantay po ng mga batang aampunin. At sa intercountry po, we have 300 foreign prospective adoptive parents na willing din pong mag-adapt ng mga batang Pilipino. So to all our kababayan po, kung hindi na po ninyo kayang alagaan ang inyong mga anak, dalhin lamang po ninyo sila sa mga tanggapan po ng DSWD, makipag-coordinate po kayo sa DSWD, sa NACC through our regional child care offices po all throughout our 16 regions. Kayo po ay tutulungan natin sa inyong kinakaharap na problema at ma-assure po namin kayo na ang inyong pong mga anak ay mailalagak po natin sa mga mabubuting pamilya na nag-aantay po na alagaan at mahalin ang inyong mga anak na hindi nyo na po kayang alagaan. Kadalasan wag po natin silang pagkakitaan at ibenta at wag po natin iwan kung saan-saan kasi po may instances po, Ma'am Cheryl, na natatagpuan na po naming patay ang bata, patay ang sanggol, na iniwan po at inabando na kung saan-saan ng mga nanay na ito. So at pwede naman pong dalhin na lang po nila sa DSWD. Opo. At kadalasan to, ASEC, mga baby, meron din po bang nag-abandon or parang sinusurrender na lang nila yung baby nila, yung kanilang mga anak nang may mga edad na, like toddlers or mga nasa 5, 6, 7 years old na rin? Mayroon din naman po, mayroon din naman pong mga ganong kaso kasi minsan po may mga magulang po na na-involved sa droga at makukulong. Wala pong mga kamag-anak or hindi po nila kasundo yung kanilang mga kamag-anak. Meron naman din po mga magulang na nalulong sa droga. Meron naman din po na may sakit, na comatose ang nanay o merong nakahahawang sakit. So may mga instances po na temporarily po pwede po nilang ipaalaga sa NACC under the foster care program po natin. Our foster care program po provides temporary family care po sa ating mga batang po pwedeng maalagaan sa foster care program and for reunification sa kanilang biological parents later on. Okay. So, kamusta po ang ating facilities para doon sa mga abandoned children or yung parang for foster care din? Yung pong ating mga child caring agencies at ating mga residential care facilities are all regulated po ng ating DSWD Standards Bureau. Maayos naman po ang sistema at pag-aalaga sa ating mga bata dito po sa ating mga registered, licensed, and accredited child caring agencies and residential care facilities. Gayon din po sa ating mga LGU-run facilities. So, depende po sa pangangailangan ng bata kung ang bata po sexually abused o di kaya naman po biktima ng online sexual abuse and exploitation or di kaya naman po ang bata ay may medical or may special needs. Meron po tayong mga residential care facilities na po pwede pong paglagakan ng mga bata na iyon. Makipag-coordinate lang po sila sa ating mga DSWD field offices o kaya po sa mga tanggapan ng NACC through our regional alternative child care offices. Asik, dun po sa mga interesado na mag-adopt, gaano po katagal ang proseso? Kinakailangan po muna. Ang proseso na po ngayon na sinabi ng batas is 6 to 9 months from the time na ma-file po ang petition for adoption with complete documentary requirements.
hanggang ma-issue po ni Yusek Janela ang order of adoption. Kaya naman po 9 months, Ma'am Cheryl, is to simulate yung 9 months wait period for mothers to give birth to their children. So parang dito rin po 9 months din po yung timeline natin for us to for the petition for adoption to give birth to an order of adoption. Prior to that, kinakailangan lang po muna nilang makipag-ugnayan sa NACC. Kailangan po muna nilang mag-attend ng ating mga online adoption forum. So, kung saang regional office man po sila nakatira, tignan lang po nila sa Facebook or sa website ng NACC, yung pong kanilang mga regional alternative childcare offices, meron pong link or may QR code po doon na po pwede nilang i-download para po pa-schedule po sila ng online adoption forum. And then, meron pong mga ilang na-streamline na rin po ang mga requirements. Kailangan na lang po nating ma-ascertain, all the requirements ay geared towards ascertaining kung physically fit, psychologically, mentally fit, at financially fit po ang magulang to cater to the demands and needs po ng mga batang mamamatch sa kanila. So wala pong babayaran from the NACC, wala po kaming sinisingil na kahit na anong fees. Ang babayaran lang po ng mga magulang ay yung mga requirements nila, kagaya po ng medical certificate, ng NBI police clearance, at saka po ng psychological evaluation. Yung psychological evaluation, iba-iba po ang presyo, pero nag-a-average po ng 10,000 piso. Depende po sa psychologist nila. So, ang mga gagastusin lang po nila ay yung mga documents na yon plus po yung mga kinakailangang notarization, and wala po silang babayaran na iba pa. On the part naman po ng bata, as soon as ma-declare po natin na legally available for adoption ang bata, pinapasok na po natin sila sa proseso ng matching. Ma'am Cheryl, meron po kasi kaming multidisciplinary expert, team of expert na meron pong child psychologist, pediatrician, social worker, lawyer, at NGO representative po ng mga child caring agencies. We rely on the expertise of this multidisciplinary team of experts to ascertain po kung ano ang kailangan ng bata at malaman din po kung ano ang kakayanan ng prospective adoptive parents to cater to the demands of the child. Tapos sila po ang nagmamatch kung sino pong bata, kung sino pong magulang ang pinakamainam na mag-aalaga at magmamahal sa mga bata na na-declare na po natin na legally available for adoption. Panghuli na lamang po, Asek, doon naman po sa gusto pong maging foster parent. Ito po kasi sabi nyo, pwede rin, temporary lang yan, pwedeng ilang taon or ilang buwan, ganun po ba yon? Yes po, ang kailangan lang din po nilang mag-apply sa ating mga RACO. Ang unang step lang din po is a-attend din po sila ng Adoption and Foster Care Forum. Magsasubmit din po sila ng mga requirements, and then they have to be licensed. Pagka po na-lisensyahan na sila po, pwede na po tayong mag-place ng mga bata, minimum 6 months, up to, depende po sa kanila kung hanggang kailan po nila kayang alagaan ng bata, o kung hanggang kailan ma-adapt ang bata. Kasi yung pong mga ipi-place natin sa kanila are children that are for reunification to biological families. Pag na-resolve na po ang issues, ibabalik na po ang bata sa kanilang mga magulang. Or yung mga bata po na for inter-country adoption. So kapag po ready na ang bata na ma-adapt, ile-let go na po nila. Okay. And then we also have another set of foster children, yung pong mga 14 years old and above, yung pong mga hindi na natin napaampon, na by age 18 ay pakakawalan na po natin sa ating subsidiya. So, ito po ay parang huling tulong natin sa kanila para maihanda sila kapag mamumuhay na sila mag-isa. Hindi man natin sila napaampon, at least through the foster care program, na iparanas po natin sa kanila kung paano mahalin, kalingain at alagaan ng isang pamilya. So, nag-provide po ang NACC ng monthly subsidy in the amount of 8,000 to 10,000 pesos para po sa mga batang ilalagak natin sa foster care program. Ito po ay para para makatulong po sa provisions ng pangangailangan ng bata at hindi po naman makapamigat sa gastos ng pamilyang mag-aampon sa kanila. Okay. We also have foster parents po na volunteer, yung pong hindi naman po tumatanggap ng
ng subsidy from the NACC. And may mga instances din po tayo na yung mga foster children nila, eventually, ina-adapt na rin po nila. Kasi hindi na po nila kayang alagaan, hindi na po nila kayang ibalik. At opo, at na-inlove na po sila dun sa mga bata na mga declared legally available for adoption. Kaya meron din po tayong mga bilang na mga bata na na-adapt through foster care. Ayun. Okay. Naku, ang dami pala natin pwede pag-usapan. But thank you so much. Marami pong salamat sa inyong oras sa ASEC. Baka po sa mga susunod na panahon ay mas mapag-usapan din po natin yung iba pa pong aspeto ng pag-adopt and being a foster parent. Thank you for your time. ASEC Rowena Makalintal. Magandang hapon po sa inyo. Po. Thank you. Simula pa lamang po ng ating talakayan, abay siksik na sa ating pagbabalik pag-usapan po natin yung legal side nga po ng pag-adopt or itong pagbebenta ng illegal ng kanilang mga anak. Ano yung mga kakaharapin ng mga kaso. Ano po, kahit na meron pa tayo narinig kanina, broker. Ganun din ba yung kaso? At doon sa bibili na alam niyang binibili niya yung baby, ano rin ang kasong pwedeng isampa sa kanya? Ilan lamang po to sa mga tanong, makakasama po natin ang isang legal expert. Kung may gusto rin po kayong idulog, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or tumawag sa ating tanungan hotlines 863-15788 or 863-16674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, nais niyo ho bang mag-ampon ng bata or maging foster parent? Maari po kayong sumali sa ating discussion. Post po kayo sa ating live stream or kung kayo may mga katanungan, tawag lamang po kayo sa ating tanungan hotlines. Oras natin, 4:34 ng hapon. At this point, kasama na po natin live via StreamYard, Attorney Paul Castillo. Siya po ang ating law expert at professor sa Far Eastern University. Attorney Paul, salamat po sa oras. Of course, magandang hapon, Cheryl. I hope you can hear me at sa lahat ng ating nakikinig, no? At I was listening earlier sa ating discussion with ASEC Makalintal, no? I must say, pati ako maraming natutunan kay ASEC. Ang daming proseso pero may tamang paraan. Yun po, pero puntahan ko muna, Attorney Paul, kasi nga, eto, nakakabahala na online na nangyayari itong bentahan. Tapos, meron pang broker. Tapos, nandun din yung mga interesadong bumili na hindi mo alam kung bakit bibilhin, kung talaga bang gusto lang nila talagang alagaan yung bata or gagamitin sa iba. Ano pong kaso yung kakaharapin ng mga magulang at iba pa pong taong involved sa pagbebenta ng bata online or whether online or not? Yeah, actually, whether online yan or in person, no, it's a violation ng tinatawag natin na Anti-Human Trafficking in Persons Act na kamakailan ay pinalawig pa. Kasi meron na tayong batas dito dati, pero kamakailan ay pinalawig pa dahil mas dinamihan yung definition ng trafficking at dinagdagan yung penalties, no, at maraming ibang kinover na mga activities na konektado sa trafficking, no. So ang ibig sabihin ng trafficking ay pagte-trade o di naman kay pagta-transport, no. Galing kasi from an old word, no, na traffico tawag. So trafficking meaning movement, so trade. So yung pagbebenta ng bata, no, online is clearly a violation ng Anti-Human Trafficking in Persons Act or Anti-Trafficking Act tawagin natin. But of course, Cheryl, kasama dyan yung nabanggit kanina, no, na broker, yung nagmamatch ng mga ganito. Siyempre liable din sila under the same law. And of course, baka iniisip ng iba na, hindi, bumibili lang naman ako hindi naman ako yung nagbebenta. Of course, ang pagbili mismo ay ipinagbabawal din. So, hindi lamang ito yung pagbenta, yung pagbroker, at yung mismong pagbili, no? Hindi dahil kayo ay nagsasabi, bumibili lang ako. Yung iba nga dyan, Cheryl, no, narinig natin na, buti nga, binibili ko tinutulungan ko yung bata, no? Nakarinig na ako personally ng ganyan. Pero hindi ho naman, ang bata ho kasi ay hindi gamit, no? Hindi naman ito nabibili lang sa tindahan or nabibili sa department store, no? Na ito po ay buhay, ito ay tao. Kaya may paraan may tamang proseso kung paano ho ba mag-adapt ng bata. Kunwari, kung gusto nyo rin, kung talagang as a family, no, hindi nyo kaya, there are processes, no, na para i-employ. So, mataas ang penalty ng trafficking, Cheryl, no? Yung basic na human trafficking, meaning
yung mismong pagta-transport lang, no, ng bata at pagbebenta can carry a penalty of 12 to 20 years. So malaki din. Pero kung halimbawa merong involved na sexual exploitation or other things, no, it can be up to 40 years. Essentially, reclusion perpetua or panghabang buhay na pagkakakulong. Practically, panghabang buhay na pagkakakulong. Iyan po ay yung lahat ng involved. Ayan, kilaro po yan ni Attorney Paula. Yung bumibili, yung broker, yung nagbebenta, yung broker at yung bumibili. Puntahan ko po, sabi nga natin, sabi nyo nga, hindi ito bagay na binibili. Kung gusto nyo talagang mag-alaga, may legal na paraan na sa pag-aampon. At ang sinasabi po ay mas pinadali raw po, Attorney Paul, yung pag-aampon ngayon sa ilalim po ng ating batas. Pwede po bang, can you give us more details? Yes, tama ka doon, Cheryl. No? Ang ating kongreso, kung hindi ako nagkakamali, siguro 3-4 na taon nang nakakaraan, kung hindi ako nagkakamali, ay nag-enact sila ng tinatawag na Administrative Adoption Act. Anong ibig sabihin nito? Dati ho kasi, ang pag-aampon ay dumadaan sa korte. Ito po ay court proceeding, no? So, mabusisi rin kasi tama lang na mabusisi kasi yun nga, buhay ang pinag-uusapan natin dito, no? Kapakanan ng bata. So, tama na mabusisi. Ngayon, ang ginawa ng ating legislatura under the new law, no? Is hindi na dumadaan sa korte. Ang tawag dito ay administrative adoption, o ang ibig sabihin ay dadaan ka na lang sa isang administrative or parang government agency, no, na hindi ka na nagpa-file ng petition sa korte. So, napadali ba ito? Yes, kasi yung na-streamline, no, na-streamline yung proseso. But of course, marami pa rin requirements. Yun nga, expected kasi buhay ang pinag-uusapan natin dito. Pero napadali dahil hindi ka nadadaan sa long court process, tapos mas straightforward, no? Mas detalyado yung mga, kumbaga mas enumerated yung mga requirements, at sa ilalim ng Administrative Adoption Act, nagkaroon ng Regional Alternative Child Care Office o yung RACO, no? Dito dumadaan para sa pagpa-file ng adoption. So, sa atin sigurong, Cheryl, no, mga viewers na nakikinig na interesado, I would suggest po, no, that you go to your RACO, yung Regional Alternative Child Care Office. Per region, merong RACO, and tanungin niyo ho sila kung saan ba kung ano ba yung mga proseso, mga documents na kailangan ninyo para kayo ay makapag-adopt legally. Pero napadali ang ating proseso dahil yun nga, ini-encourage na, marami kasi, Cheryl, na unfortunately, no, maraming nakikitang mga bata na talagang naaabandona or di naman kaya papabayaan. So, maraming willing parents or certain people na wala pang anak at gustong idaan sa adoption, no, yung pagkakaroon ng anak. Dahil syempre, ang bata na iyong inadopt ay, for all intents and purposes, ay iyong anak. At ito ay hindi mo man talaga kadugo, no, ang isang adopted. For all intents and purposes, nagiging kadugo mo na to by operation of law at ito'y tunay mong anak. Attorney Paul, yun pong batas natin ay pinadali para dun sa proseso. Pero pagdating po, syempre, kailangan yan may requirement or ano po yung mga kailangan sa ilalim ba ng batas, yung kung sino, anong edad ang pwede, at pwede ba kung single ka lang pero nasa tamang edad ka, kailangan ba couple kayo, kasal kayo, or pwede bang couple na hindi kasal? Ano po ba ang sinasabi ng batas? Okay, pwedeng mag-adopt ng may certain requirements lang. Number one is dapat 25 years old ka. At least 25 years old yung nag-a-adopt. And then syempre kung ikaw ay mag-a-adopt, yung i-adopt mo is at least 16 years yung edad na pagkakaiba ninyo. Pero kung halimbawa ang iyong i-adopt, Cheryl, ay yung, for example, no, kayo'y mag-asawa. Tapos yung iyong asawa ay meron na siyang anak dati pa. Tapos kinasal kayo. Syempre, yung anak ng asawa mo, hindi mo naman automatically nagiging anak yun, no? So, dadaan ka din sa proseso ng adoption. Doon, kahit na walang 16-year age ka, pwede kayo. Kasi anak mo yun eh. So, di ba, minsan ang anak sa really less than 16 years ang difference sa'yo, it happens, no? So, may mga ganun talagang pagkakataon. So, yun, tapos tinitingnan din yung mental fitness mo, physical fitness, financial fitness, kung kaya mo bang mag-provide para din sa bata. Ngayon naman, sa couples, halimbawa, kayo'y mag-asawa, no?
The normal process is kung kayo ay mag-asawa, nag-a-adopt kayo together. Except of course, kung ang i-adopt mo is anak lamang ng isang partido dun sa mag-asawa. Siyempre kung anak, halimbawa, yung isang asawa anak niya na yung kailangan na yung gustong ampunin. Siyempre hindi mo na pwedeng hindi mo na i-adopt no yung anak mo. Now, doon nabanggit mo kanina sa single parent, pwede Cheryl no. In fact, sinasabi ng ating batas no, ang anak mo kasi ng isang single parent is sometimes illegitimate. Ibig sabihin, kung hindi ang bata ay hindi na-conceive or pinanganak sa loob ng isang kasal, tawag dito ay illegitimate child no? Or non-marital child. Ngayon, may paraan ho ba para gawin legitimate yung bata? Ang isang paraan po dyan is adoption. So, ina-allow din ng batas yan to raise status to legitimacy. Yun ang hindi alam ng marami. No? At Yes. That's a possibility, that's a possible way of raising the status of the child to legitimacy. So, makakatulong ho yun, no? At yun nga, yung kanyang status is magiging legitimate, and of course, all the benefits for a legitimate child ay makukuha. Attorney, ano yun? Parang illegally adopt mo yung sarili mong anak? Kung single parent ka? Yep, illegally adopt mo to elevate the status to legitimacy. Oo. Medyo ano siya, parang isipin mo, anak ko na i-adopt ko pa. Yes. Parang may konting confusion, no? Pero nakalagay kasi sa batas to elevate the status. At may mga ganong sitwasyon, attorney, diba, na nagkaanak sa pagkadalaga or may anak ka sa pagkabinata, naiwan na sa'yo, tapos di ka na nagpakasal ever, so illegitimate yung iyong anak. Now, now na ako naliwanagan ako doon, baka merong mga nakikinig na, ano ba ang kagandahan? Would you, as a lawyer, would you suggest this na gawin ito ng mga ganitong single parents sa kanilang anak para ano yung advantages din? Well, it's a case-to-case basis, no? Cheryl, depende sa particular mo situation. Kasi ang isa sa pinaka-effect talaga ng pagli-legitimize sa bata is pagdating sa pagmamana, no? Meron kasing difference sa manang nakukuha ng legitimate na bata sa illegitimate, mas malaki kaunti yung nakukuha ng isang legitimate na bata, no? So, meron din siyang advantage, pero kung halimbawa, Cheryl, no, isa lang yung anak mo, tapos illegitimate siya. At the end of the day, lahat naman ng ari-arian mo sa kanya mo pupunta. So, parang gano'n, no? Kumbaga, parang kahit nasabihin mong illegitimate siya, kung wala ka naman ibang heredero o wala ka namang ibang tagapagmana, sa kanya mapupunta lahat. So, kung concern yun sa'yo, yun nga, kaya tinitignan natin na case-to-case basis. Hindi ko masabi, Cheryl, na i-advise ko siya right away, no? Because tinitignan yung estado ng magulang, ng bata, at yung, kumbaga, ano ba yung goals na gusto mong ma-achieve, no? Sa pag-a-adapt ng bata. So, pwedeng okay siya sa ibang situation. Pwede namang hindi kailangan, no? Okay. If you want, kung gusto mong gawin, no harm naman. I mean, go through the exercise na pag-a-adapt. Pero yun nga, whether may benefit or not. Kasi, syempre, meron din kaunting cost, no? Ang pag-a-adapt. Tama si Asek na yung sa kanila is walang babayaran. But of course, on the preparation side, no? Syempre, magpapatulong ka sa abogado, kukuha ka ng notaryo, etc. Yung mga expenses na ganyan. Although, yun nga, yung mga gastusin naman na yan ay kung talaga namang gusto mong gawin, no? Hindi mo naman masyadong iisipin siguro na malaki. Kasi hindi din naman talaga sobrang laki yung expenses. Kasi iniisip ko ngayon, paano kung kunwari, yung both parents, they're not married, so illegitimate yung anak nila, pareho nilang i-adopt yun para maging legal na anak? Hindi, ang sinasabing jointly adopt, Cheryl, no, is for married couples. Silent yung batas as far as I know, no, silent yung batas as regards magulang na hindi kasal. Para sa akin, kung ang purpose nyo is to legitimize the kid, no, magpapakasal kayong dalawang parents. Hindi ako familiar sa situation myself, no, Cheryl, na pareho kayong magulang ng bata pero hindi kayo kasal na. Can you adopt the child, no?
Pero you remain unmarried. Yun yung Oo. sa akin pagkakaalam ay walang ganong situation. Though baka mayroon din naman nag-iisip na hindi, nire-recognize ko naman nandyan sa birth certificate, nire-recognize ko na anak ko yan. Pero sabi nyo nga, depende na yan. Depende siguro nga kung ang pinag-uusapan nandito ay yung mana, at baka yung isang parent ay may ibang anak na legally na gusto mong pareho. Yun ay sa kapakanan ng inyong anak. Anyway, ayun po. That's maganda naman. Sorry, Sherry. Opo, go ahead, attorney. No, I was saying, magandang nabanggit mo na baka may mga ibang anak. Kasi idagdag ko lang dun sa binabanggit ko kanina na requirements sa pagpapaampon ng bata. Kasama ho dyan yung consent ng iilang individual kung sila ay qualified na. No? So, kung halimbawa ho, yung inyong asawa ay merong anak, pero meron din kasi yung pinakasalan nyo may anak na, syempre may ibang magulang yun, kailangan nyo rin kunin yung consent ng magulang na yun. Kasi i-give up, effectively, i-give up nyo yung pagkamagulang doon sa bata na yun. At kung meron namang ibang kapatid, yung inyong gustong i-adapt, kung sila ay lagpas na sa 10 taong gulang, ay kukunin din yung kanilang consent o pagpayag dito sa pag-a-adapt. So, isa yon sa mga requirements sa Cheryl, na kailangan na makuha yung pagpapahintulot ng ilang individual pagdating sa para ma-adopt mo legally. Saktong-sakto yung topic natin, Cheryl, kasi right now, sa aming opisina may hinahawakan kami na dalawang ganyan mismo, administrative adoption. So, bagong-bago kasi yung batas, siguro nga 3 to 4 years lang, dumaan pa yung pandemic. So, kumbaga, medyo nasa discovery period tayo, pero aming natututunan sa prosesong ito na makukompare namin na talaga nga namang napadali at napa-streamline versus nung panahon na dumadaan pa tayo sa hukuman. Sino rin po ang pwedeng ampunin? Kasi ito po, yung napag-usapan natin sa DSWD, meron sila yung for legal adoption na, ready na for legal, tapos na yung assessment and everything. Kung kunwari po, anak ng pamangkin ko or anak ng kapatid ko or kamag-anak, gustong ipaampon and I want to adopt that child legally, pwede po bang ganoon? Pwede, Pwede ka mag-adopt ng relative mo. In fact, very common. Ang isa sa pinaka-common, Cheryl, nabanggit mo, pamangkin, is inaampon pamangkin ng adopter. Kunwari, meron siyang kapatid, na tapos alam niyang medyo hindi kinakaya yung pagpapalaki din sa bata. Talagang para sa kapakanan ng bata, mas magandang ma-adopt siya, nung tito o tita. Pwedeng-pwede yun. So, ang relative ng isang adopter ay pwedeng ma-adopt for as long as kwalipikado yung nag-a-adopt. Hindi naman dahil tito qualified, What if pala mapatunayan na may konting problema pala emotionally or hindi sila nagmamatch, ng bata. So, lahat yun ay titignan pa rin. Pero yes, pwedeng mag-adapt ang mas madali po ba? Or pareho lang din ang proseso? Pareho lang yung proseso at mga requirements, Cheryl. Siguro mas madali in the sense na more often than not, ikaw ay matatagpo ang kwalipikado mag-adapt. Kasi relative ka na . So, pagdating din sa mga consent, madali mo makuha kasi kilala ka naman. Kumbaga, kung ako, halimbawa, kapatid ko naman yung mag-a-adapt, alam ko naman kayang-kaya niya at mahal na mahal din siya ng anak ko. So, may mga ganon. Pareho lang yung requirements, pero siguro mapapadali in the sense na mas madaling makuha yung ilan sa mga requirements na kailangan mo. At yun nga, kasi may case study tayo, Cheryl, kumbaga tinitignan ng ating social worker yung fitness ng bata. So, mas madali kasi obviously, pag yung bata, taon na din ang na-spend sa'yo, halimbawa, tito-tita ka, taon na rin at sometimes nga, minsan ikaw na kinikilalang magulang. So, makikita din ng social worker na talagang at home, at peace, at very stable yung inyong pamamahay para sa pagpapaampon doon sa bata. Attorney, doon po sa mga interesado talaga, kanina may nabanggit kayo kung saan pwedeng pumunta. Ano ba ulit, saan dapat magsimula ang gustong mag-ampon? At gaano usually tumatagal ang proseso? Magkano rin ang dapat ihandang yung gastusin doon sa proseso? Though sabi kanina ng DSWD, wala silang tinatanggap na kahit na walang
bayad yan. Pwede ho kayong dumulog sa inyong lokal na DSWD para i-direct nila kayo sa yung tinatawag natin, Cheryl, na Regional Alternative Child Care Office o RACO. Ginawa yan sa ilalim ng batas. So, pwede ho kayong dumulog sa kanila at bibigyan nila kayo ng list ng requirements. Sasabihin nila, ganito ho ang una nating kailangan gawin, ma'am, sir, para ho ma-proseso para ma-process natin yung pag-a-adapt. At ito yung mga titignan natin. So, doon sa timeline, kasi ano yan, Cheryl, syempre, limitado ang ating oras dito. Medyo marami ho kasing dokumento. Kung isa-isahin natin, kulang ho yung ating panahon, pero maybe one time, we can go through a detailed, Pero pagdating ho dun sa panahon o yung tagal, gaya ng sabi ni Asek Rowena, takes about maybe 9 months, 6 to 9 months from complete submission. Yung kasing pagkukumpuni ng dokumento ng mga requirements, Cheryl, yun yung minsan matagal. Bibigyan ko kayo ng example, konkretong example, halos doon sa isa naming nahawakang similar na kaso. It took us about, palagay ko, nasa mga 8 buwan para makumpleto kumpuni yung mga requirements. Kasi pagkukumpuni pa lang na. So, marami. Mahabang proseso. Tapos syempre, pag file, titignan, may kulang ko kayo, so kukunin nyo pa. Pero kung kumpleto naman, more or less, mga gaya ng sabi ni Asek, more or less 6 to 9 months, no? From completion. And then doon sa paggasto, Cheryl, yun nga, sa part ng ating agency, sabi ni Asek, wala naman ho silang charge. Pero siguro, rough estimate ko lang to, doon sa mga administrative fees. Hindi ko na ho sasali yung legal fees kasi syempre, depende ho sa inyong abogado. Abogado. Pag-uusap, Pero, siguro, I would say, mag-ready ho kayo ng mga 30 to 50,000. Para lang sa mga, medyo malaki din ho siya, pero yun nga, hindi naman yun ho instant. Kasi syempre, may unti-unti kayong binabayaran. Siguro kahit mga 20, 40,000 or 30 to 50,000, more or less, para sa mga pangangailangan nyo na gasto. Well, attorney, dito na po ako sa mga mensahe, katanungan ng ating mga netizens. Si Mike Cruz, paano po ba nade-determine yung capability to adopt? Paano kung sakto lang ang buhay pero gusto mag-ampon? Karamihan po kasi para sa mayayaman lang yan. Well, not at all, Maganda yung tanong ni Mike para sa ating mga kababayan na sa tingin nila, hindi namin ho kayang bumuhay. Alam niyo, hindi naman kailangan mayaman na mayaman kayo. Kailangan lang is mabibigyan nyo ng tamang kapakanan or buhay yung bata. Hindi ho hinahanap dito ang magarang buhay o kailangan talagang high-end na buhay. Hindi ho, not at all. Ang tinitingnan dito is kaya nyo ba? Kung sa inyo ho ba pupunta, baka naman ho magka-problema sa gutom yung bata or hindi nyo papakainin. Of course, hindi maganda yon para sa bata. Pero kung iniisip po natin is magarang buhay na engrande, hindi ho ganun ang tinitingnan natin. Tinitignan lang na yung capability nyo na mabigyan ng tamang kapakanan at tamang masustentuhan ng tama yung bata at mabigay yung kanyang tamang kapakanan lamang. Hindi humagara o engrandeng buhay ang hinahanap dito. Bonus na lang yun kung sakali man. Okay, ito pa, isa pang magandang tanong din po ay, sabi ni Leila Santos, attorney, if ever po mag-ampon tapos napalaki na yung bata, legally adopted, may habol ba muli yung totoo niyang magulang? Baka biglang habulin? Ay, wala na ho, pagka ho kayo ay na-adopt legally, pinuputol po nito yung relasyon ng biological parent. So for all intents and purposes, wala na ho yung biological parent relationship doon sa bata. So ang concern nyo, hindi ako nagpalaki, pinagdaanan ko lahat ng proseso, bilang kukunin sa akin ng magulang after so and so years, wala akong ganun dahil sa batas natin, pag kayo ay legally adopted na, naputol na yung inyong relasyon doon sa inyong biological parent. So, hindi nyo na ho sila magulang for all intents and purposes, Siyempre, kadugo nyo pa rin, pero sa mata ng batas, hindi na ho kayo related. Si Alan Lumbang, paano po kung same-sex, yung gustong mag-ampon na couple? Pwede, yan yung pwede raw po ba? Yun yung sa pagkakaalam ko, Cheryl, walang ganung provision sa ating batas, or wala akong nakita na ganung provision sa ating batas. So I don't know, I don't know because wala akong nakitang ganon sa ating batas.
na eventually, siguro, I mean, ganito na po ang mundo natin, something na dapat i-revisit and i-reconsider sa ating batas. No? Pwedeng titignan ng Kongreso yung ganong aspeto. At as far as I know, no, under the current law, yun nga, wala akong nakita. Okay. So, lumalabas po dito, mga kapatid din, paalala natin, attorney rin, before we go, na yung sinasabi nga kanina ni Asek Makalintal na yung iba, iniiwan na lang. Huwag po kayong matakot kung talagang wala na po kayong kakayanan na alagaan po ang inyong anak. Huwag po kayong matakot na iiwan sa DSWD, isurrender nyo sa DSWD or sa ospital. Pag po ganoon, yung sinseridad nyo po, wala naman pong diba, Attorney Paul, na baka yung takot nila makulong sila kasi iiwan nila yung anak nila. Actually, pag-iiwan ng anak, Cheryl, no, has legal consequences. Meron din itong kaso. Kung hindi man siya under human trafficking act, no? Pwedeng under child abuse, pwedeng yung child and youth welfare code natin. Effectively kasi abandonment. Yung so, basta iiwan nyo. So, what's the right way? Ano po yung tamang paraan? Yun nga, you go to your social agency at titignan natin yung matching. Kumbaga, hindi naman ho pwedeng iiwan nyo na lang. No? Kumbaga, sabihin nyo, willing ho akong ipa-adapt yung aking anak at sana ay magkaroon ng matching. Kumbaga, hahanapan ng prospective parents. Yun yung nabanggit ni Asek Rowena kanina na kasi maraming gusto mag-adapt at titignan kung ma-match yung inyong anak. Pero hindi pwede ho yun na iwan nyo na lang kasi feeling nyo hindi nyo kaya. No? Siyempre, kailangan dumaan sa tamang proseso. At kasama ho dyan yung pagmamatch ng prospective na magulang sa inyong anak. Alas 5 na. Attorney Paul, salamat po sa inyong oras. Sa uulitin, huwag ka mapapagod sa amin, ha? Not at all. Maraming salamat din sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng nakikinig. Ayan po. Salamat, Attorney Paul Castillo, ang ating law expert at professor mula po sa Far Eastern University. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas ay usapang kalusugan naman po tayo at syempre katuwang po natin ang MX3. Ang ating pag-uusapan, bosyo o mga bukol po sa ating thyroid. So, tutok po kayo, magsama-sama tayo ulit bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.